Isang mapagpalayang araw ng Huwebes, bayan ng Cagayan, Quezon. Kamusta po kayong lahat? September 5, 2024, sumasa inyo po ang unang pagsasahimpapawid ng programang PIO sa Teleradyo. Ito po ang inyong Information Officer, Redan De Villa. Makakasama niyo po ako hanggang alas 10 ngayon pong araw ng Huwebes. Medyo maganda-ganda na ang panahon. Sumisilip na ang haring araw. Kasama po natin sa bahaging technical si Je. At ngayon pong unang episode, pag-usapan natin yung binabalangkas na 2025 budget ng Local Government Unit of Cagayan. Ang programa pong ito ay pinagkakaloob sa pamamagitan po ng tanggapan ng Punong Bayan, kagalang-galang Mayor Carlo Elezar. Good morning, Mayor. Good morning po sa ating lahat ng mga kasama sa paglilingkod sa atin pong mga kababayan. Naku, ngayon pong September, pinagdiriwang po ang Philippines Civil Service Anniversary at may mga nakalatag pong programa at mga aktibidades ang ating pong lokal na pamahalaan bilang pagpupugay sa atin pong mga lingkod bayani. Ngayon din pong umaga, pag-uusapan natin ang supply ng tubig. Yan. Makikibalita po tayo sa Cagayan Water District kaugnay po ng mga proyekto para sa mas maayos na serbisyo ng tubig sa atin pong mga kababayan. Partikular po dito sa Metro Poblacion. Pero bago po yan, tunghayan po muna natin ang pinakamalalaking mga headlines ngayong araw. Sapat na supply ng bigas at iba pang agri-products tiniyak ng Department of Agriculture sa gitna ng epekto ng bagyong Enteng at Habaga. Siniguro ng Department of Agriculture na nanatiling sapat ang supply ng bigas at pagkain sa bansa sa gitna ng panibagong tama ng bagyong Enteng sa sektor ng pagsasaka. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, walang dapat ikabahala dahil may sapat na supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at gayon din sa imported rice. Paliwanag pa ni De Mesa, pinaiigting ng kagawaran ang mitigation efforts para mabawasan ang epekto ng mga paparating pang kalamidad sa agri-sector, lalo na sa inaasahang La Niña. Tuloy-tuloy rin ang assistance sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad kabilang ang mga binhi, Survival and Recovery Loan Program mula sa Agricultural Credit Policy. Batay sa initial na assessment ng DA, mayroon ng 350 million pesos na halaga ng pinsalang natamo ang agri-sector kasunod ng pananalasa ng bagyong Enteng. Katumbas po ito ng 8,893 na ektarya ng sakahan na naapektuhan sa Bicol Region at 13,623 mga magsasaka. Samantala sila pa pong mga balita ngayon, umakyat na sa 18,000 o 185,102 na individual ang naapektuhan ng bagyong Enteng sa Metro Manila. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, katumbas ito ng higit 45,000 na pamilya mula sa Caloocan, Las Piñas, Malabon, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasig, Taguig, Quezon, San Juan at Valenzuela City. Batay pa sa ulat ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, aabot pa sa 4,933 na pamilya o 23,029 na individual ang nananatili sa mga evacuation centers. Samantala, sumampa na rin po sa 28 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot nito sa mga apektado ng bagyo. Tiniyak naman po ng DSWD Field Office National Capital Region Disaster Response Management Division na patuloy na nakikipag-ugnayan ito sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang makapagbigay ng resource augmentation tulad ng family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Enteng. Oras po natin, alas 9:08 ng umaga. Sa iba pong mga balitang national labis na ikinabahala ni House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co na may 14.88 billion pesos na delayed payment
ang PhilHealth Insurance Corporation o ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga ospital. Sa budget hearing sa Kamara, nanawagan si sa PhilHealth na ayusin ang proseso ng pagbabayad ng claims upang hindi maapektuhan ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan na ibinibigay sa mga Pilipino. Ayon kasi kay PhilHealth to, no? Ayon kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma, nasa 24 na araw lang ang inaabot para mabayaran nila ang claims ng mga ospital. Pero batay sa opisyal na records na ibinahagi ni Health Secretary Ted Erbosa, sa halos 15 billion pesos na atrasadong bayad, 6.7 billion pesos dito ay 2 taon na ang tagal. Hirit naman ng PhilHealth, 70% ng claims na ito ay return to hospital o denied claims. Dahil naman dito pinatitiyak ni na ito ay may isasaayos lalo na at ang mga pampublikong ospital ang unang takbuhan ng mga mahihirap na Pilipino. Samantala, sinimula na ng United States Defense Technology Security Administration o DTSA at US Indo-Pacific Command ang pinal na security survey sa mga piling unit ng Armed Forces of the Philippines. Ang security assistance visit ay critical na bahagi ng pagsasapinal ng General Security of Military Information Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang inspection team ng Estados Unidos ay pinangunahan ni Mr. Steve James ng DTSA ay malugod na tinanggap ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura sa AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo. Magsasagawa ng inspection ng team ng pagsusuri sa security practices ng AFP, partikular sa information security, physical security, computer security, at security training kung tumutugma sa security standards na kailangan sa pag-handle ng sensitibong impormasyon ng militar. Samantala, niratipikahan na ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas tungkol sa pagpapaigting ng paghahatid ng mental health services sa mga estudyante. Ayon kay Senate Basic Education Committee Chairman Senador Sherwin Gatchalian, layo ng napagkasundong bersyon ng Senate Bill 2200 at House Bill 6574 na patatagin ng mental health program ng Department of Education o DepEd sa pamamagitan ng pagbuo ng school-based mental health program. Sa ilalim nito ay palalawakin ng kaalaman sa mental health, tututukan ng mental health concerns ng mga mag-aaral at paiigtingin ng mga hakbang para mapigilan ang pagtaas ng mga kaso ng suicide. Imamandato rin ng panukalang batas ang pagkakaroon ng Mental Health and Well-Being Office sa bawat school division. Pamumunuan ito ng Schools Division Counselor na dapat ay isang Registered Guidance Counselor o kaya naman ay Registered Psychologist. Magkakaroon naman ang bawat pampublikong paaralan ng care center para maghatid ng mga mental health services sa mga paaralan. Sa pamamagitan rin na nasabing panukala ay magkakaroon ng plantilla positions para sa School Counselor 1 to 4, School Counselor Associate 1 to 5 at Schools Division Counselor. Nagpahayag naman po ng support sa panukala si Senadora Pia Cayetano at pinuntong makakatulong ito para matugunan ang kakulangan ng guidance counselors sa mga eskwelahan. Napapanahon rin anya ito lalo na matapos lumabas ang isang pag-aaral o sa isang pag-aaral na ang Pilipinas ang may tuturing na bullying capital sa Southeast Asia. Yan po muna ang ating mga balita at headlines ngayon. Sa atin pong pagbabalik, makakasama po natin ang atin pong panauhin mula sa Tagkawayan Water District. Ito po ang PIO sa Teleradyo.
Nagbabalik po ang PIO sa teleradyo. Ngayon pong araw pa rin ng Webes. Araw pa rin, akala mo natulog eh. No? Naku, pag-uusapan ho natin, ngayon pong umaga, ang ating pong isa sa mga tinuturing natin. Kung wala to, walang buhay si Jen. Hindi siya makakaligo, hindi siya makainom, hindi siya makatagay. Supply ng tubig. Kaya naman po ang ating panauhin ngayon pong umaga ay wala pong iba kundi po ang General Manager po ng Tagkawayan Water District, si Engineer Ralph Panganiban. Sir, magandang umaga. Salamat po sa oras nyo. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa inyo DJ at sa mga nanonood po ngayon sa teleradyo. Teka lang, tama ba ang microphone na napindot ko? Feeling ko tama naman. Yan, sir, nung mga nakaraan pong araw, meron ho tayong mga pagkabalampo ng supply ng tubig. Kumustahin lang po muna natin ang lagay po ng supply, particularly po ng atin pong reserva. Ngayon pong nagkaroon po tayo ng malakas na pag-ulan nung nakaraang mga araw. Opo, dahil nga po sa ating bagyong Enteng, naka-recover po ang ating reservoir o mas kilala po natin yan sa Sakang Pumping Station. So, naandun po kasi yung main catchment natin ng tubig. So, masasabi po natin 95% naka-recover po siya. So, magtatagal po ang supply nito. At least sigurado na tayo na hanggang October or November, kung hindi uulan, kaya po niyang supplyan ang ating patubig sa bayan. Opo, balikan ko, doon pong mga nakaraang linggo, meron po tayong pagkabalam sa supply. Ano po ang pangunahin pong sanhin nito? Doon po sa ating pagkaantala ng supply, ito po ay, kumbaga ay dulot pa rin ng extension ng El Nino. So, kasi po may forecast tayo ng La Nina, pero naatras po yun dahil po doon sa habagat natin. Epekto na rin po ito ng climate change, di ba? Kasi po nung from past years na August pa lang, back to normal supply na tayo, pero napapansin natin, paatras po ng paatras. Talaga pong humahaba yung tag-init natin. Okay. So ang main reason po, GM, nung pong mga pagkabalam at scheduled water interruptions natin, ay dahil may epekto pa ng El Nino ng mga nakaraan. Opo, so ibig sabihin mo ba yung Sakang pumping station natin, nung mga panahon na yun ay mababa po yung supply. Saan po kinukuha ng Water District yung pag-compensate nung kakulangan doon sa Sakang pumping station? As is po si Sakang pumping station, ang nangyayari po kasi talagang almost depleted po talaga siya eh. Wala po tayong maipapump. Kumbaga ang kaya lang niyang ipump is every morning siguro kakaunti lang po talaga, mga 3 liters per second. So, ang ginagawa po natin para mapunan yung pagkukulang ng ating main source, yung mga deep wells po natin is fully operational po yan. 24/7, wala pong pahingahan. Ilan po ang operational po na deep wells po sa sako po ng Water District? So, ang operational po natin is bali 4. So, malaking tulong po yung naibigay ng pondo ng LGU para mapaandar po yung isa. Kasi po kung susumahin natin, kung 3 lang ang aandar, talaga pong kukulangin. Mararanasan po ulit natin yung halos 2 araw, 3 araw bago ulit magkatulo. Pero sa ngayon, na-maintain po natin na meron lang interruption na may oras na mawawalan. Para makapag-ipon po, di ba? So, at linawin natin na yun naman pong water interruption, di lang naman sa atin sa Tagkawayan nararanasan. Kahit yung ibang mga lugar po na talagang naapektuhan ng El Nino ay mayroon din pong ganong experience. Ganyan din po ba yung pong pagbabahagi? Kasi nung nakaraan pong linggo, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng General Assembly yung mga water district sa Quezon dito eh. Kumusta po ba yung experience nila, GM? Yung po sa naganap natin, general membership meeting ng lahat po ng samahan ng Water District ng Quezon Province, nalulugod po sila at nasisiyahan na bukod tangi po tayo na tinutulungan ng ating munisipyo para sa mga development at improvement ng Water District. Kumbaga ay napapasana all na lang talaga sila. Kasi po, totoo lang, hindi lang po sa Tagkawayan yung sitwasyon na tagtuyot, o yung kinakapos sa tubig. Napakaswerte po natin dito sa Tagkawayan at meron tayong mga source ng tubig. Katulad po ni Gumaka at Lopez, kahit ano pong water exploration nila ay wala po silang makuhang tubig.
O, kung tayo po may water interruption lang na may oras, siguro po si Gumaka, Calawag at iba pang bayan, umaabot po ng araw o linggo bago ulit magkatubig. Ayun. So, ang malinaw po, GM, ay yun pong naging pag-ulan at yung forecasted po na La Nina, well, sana hindi ganun kalaki naman mapaminsala siya, pero yung sa supply ng tubig ay talagang makatulong po sa atin. No? Tanong, malakas na daw po yung pag-ulan. Napapansin natin din. Malakas na yung ulan, lurok na. Sabi nila, baha na yung kalsada GM, pero nawawala yung tulo. Bakit nga ho ba? Ganito po kasi, since po ang ating main source ay isang catchment pond, catchment dam, so, at nakaranas po tayo ng mahabang tag-init, expected po natin na lahat po ng organic compounds, yung mga dahon na nabubulok po dun sa river natin, ay ifa-flush out po yan naturally, lalo na talaga flash flood, dumating yung malakas na ulan, lahat po yan ibabagsak niya sa isa lang na outlet. So yun nga po doon tayo nakapwesto. So hindi naman po natin maaaring ibigay yung ganun kasi po yan ay parang lahar na puno ng putik, buhangin, layak. Kaya po para tayo niyang magmi-milk tea na pagkasama-sama ng itsura. Saka po napakadelikado sa kalusugan. Isa po ito sa priority natin eh. Ang kalusugan ng mamamayan. Hindi po tayo maaaring magbitaw ng tubig na makakapaninsala sa tao. Kasi nga ang mandato ng mga water district ay mag-supply ng potable water. Yes po. Di ba? So ang pinapaliwanag ko sa atin ng GM, ito kasing main source natin, yung sakang, ang ginagawa niya, sumasalo siya sa isang maliit na ilog po ba yan? O ano bang tawag sa kanya? Anong classification ng sakang? River. At ilog po yan, ano? Yes po. River as na ano po siya, contributory sa ating watershed. So napakalaki po ng ating watershed. So, sinasalo niya yung tubig, no? Isa siyang dam. So, naturally, kapag may baha, yun ang kanyang sasaluhin lahat. Walang filtration. So, dinadaan muna sa filtration. Usually po, mga ilang araw po ba GM bago yung, halimbawa, kita naman natin kung ano ang kulay ng tubig baha. Parang Milo, parang Ovaltine, o milk tea, di ba? Gano'n ho katagal yun bago siya mapalinaw o masala ng filtration system po ng water district para mapadaloy sa mga bahay? So, at least po, ang ginagawa natin, at least 2 days. Pero kung meron tayong na-imbak na supply, either po na mag-flash flood po yan, ito pa ay during normal season na talagang may stock tayo, anytime po pwede tayo mag-release ng malinaw. Pero pagka ganito talagang nagdaan tayo sa tag-init, naghihintay po tayo ng at least 2 days para po ma-release natin yung malinaw na tubig. So siguro ang aasahan po natin itong mga susunod na araw, itong pong mga particular, itong nasa metro poblasyon ay tuloy-tuloy po ang daloy po ng tubig. Yan. So bilang po naman preparation pa din, I understand meron pa hong mga projects na ini-implement po ang water district, no, para kasi ngayon okay tayo dahil magtatag-ulan. Pero may preparation ho ba ulit tayo sa susunod naman na tag-init po, if ever, next year? Yes po. Actually, as of this moment, yung pong isa sa bigay ng grant na donation ng LGU na project, nagsasagawa po ng airlifting. Ito po ay isang proseso kung saan yung deep well natin is nililinis para po mapanumbalik yung quality at yung aquifer niya sa ilalim. Yung pong natural na tubig niya sa ilalim. So, maya-maya po, titingnan natin yung status at medyo matagal po itong proseso, hindi basta-basta. So, isa po yan sa preparation. And then, for next year naman po, isa rin po sa pinaghahandaan ng aming tanggapan ay yung de-develop naming source ng water sa barangay Kulong-Kulong. Okay. Isa po yun sa magiging additional source na tatakbo from barangay Kulong-Kulong and then dun sa mga adjacent niyang barangay, then babato po papunta dito sa metro para hindi po tayo nakaasa lang sa mountain zone natin. Okay. So yung pong mga taga-barangay doon sa bahagi ng railroad, magkakaroon din sila ng supply ng tubig po. Hopefully po this October, first week of October, maipabid namin po yung drilling. So, at least po yung tuloy-tuloy para mapag-usapan din namin yung next step kung alin na mapapriority para
one step at a time, maano po tayo, umaabante. Opo. Siguro ngayon po, GM, na maaasahan natin na tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Siguro ang kailangan naman natin ngayon, water saving tips sa ating mga kababayan. Baka meron mo kayong mga saving tips para sa mga consumers natin. Oh. Yun po, lagi po namin binabanggit, ay kung meron po tayong napapansin na leak, o kaya po suspected leak, ay i-report po natin direkta sa opisina. O kaya po, kung meron pong napapansin kayong illegal na gumagawa ng kalokohan sa kontador o kung saang linya po ng ating sistema, i-report nyo rin po sa opisina. So, yun po ay aming iimbestigahan, papapuntahan. At para po, hindi po kasi kumbaga po, kung magnanakaw sila, ay para rin po tayong ninanakawan. Kasi po, serbisyo po ang binabayaran natin. Isa pa po, yung mga sira nating gripo sa loob ng bahay, ay ipaayos po natin. Kasi yung maliliit po na taga, syempre, pag pinagsama-sama yan, nakakabawas din yan sa... Malaki ho ang epekto. Tapos ako, ang paalala ko, dahil guilty tayong madami dito, yung pong nakakalimutan. Pag nawalan ng tulo, iniiwan bukas yung gripo. Tapos naiiwan siyang tuloy-tuloy. O sayang naman yung iniipon natin na tubig, natatapon lang. So yun. Baka meron pa po kayong mga paalala, may mga panawagan po kayo sa ating mga kababayan pagdating po sa supply po ng tubig, engineer. Paalala lang po, manatili po tayong nakasubaybay sa ating page ng Water District at gayon din po sa teleradyo na lagi po nilang sinishare yung ating mga pabatid. So, anumang oras po kami ay magbibigay ng mga paalala at schedule interruption at yung pong unscheduled, yung mga hindi po natin inaasahan. Okay. GM, maraming salamat po sa oras nyo ngayong umaga sa programa ng PIO dito po sa Teleradyo. Maraming salamat. Makikibalita po kami palagi sa inyo tungkol sa supply ng tubig. Huwag po kayong maglilipat ng channel. Babalik pa po ang PIO sa Teleradyo live. Mga kaibigan, oras po natin, 9:28 na po ng umaga. Maraming salamat po muli sa ating pong General Manager ng Tagkawen Water District, si Engineer Ralph Panganiban, sa pagbibigay po ng update sa atin kaugnay po sa supply po ng tubig. At katulad po nung ipinangako namin sa inyo kanina, ngayon pong umaga, pag-uusapan po natin, yun pong ibinalita namin na nakaraang linggo tungkol po dito sa pagbalangkas ng 2025 budget ng LGU Tagkawayan. So alam naman po natin mga kasama na ang mga local government unit, katulad po ng pamahalaang bayan ng Tagkawayan, Quezon, ang taunang budget po nito ay hindi rin po basta ini-implement lang na kung ano lang yung maisipan ng mga programa. Dumadaan din po ito sa proseso. Napapanood ho ninyo ng mga hearing po sa Kongreso, sa Senado, kung saan po ay binubusisi ng ating mga mambabatas ito pong mga budget ng atin pong mga ahensya ng gobyerno. Ganon din po yung ating local government unit, na bago matapos po yung halimbawa kasalukuyang taon 2024,
nito po kasing panahon ni Mayor Carlo, medyo maaga ho yung timeline para po sa budget deliberation. So, nitong August 28 to 30, nagkaroon po ng budget hearing ang LGU kasama po yung mga department heads para alamin po kung ano yung proposed budget para sa implementation ng mga programs, projects for 2025. And ang atin pong punong bayan ay natutuwa dahil po nung budget hearing, bagamat malaki po yung total ng ipinapanukalang budget ng mga tanggapan, umabot po ito sa nasa higit 500 million pesos. Sabi ni Mayor, talagang nakikita kung gaano po kasigasig ang buong pamahalaang bayan sa pag-iimplementa ng mga programa at proyekto para sa atin pong mga kababayan. Pero ang katumbas po kasi nito, katulad din po ng ating pamahalaan national, meron pong projected lamang na pondo para sa bawat taon. Halimbawa po, ang ating bayan, ang lokal na pamahalaan, ay mayroon lamang pong projected na budget for 2025 na nasa mahigit 380 million pesos. Yan po yung pinagsamang national tax allocation. At yun pong local revenue natin. Yung mga kinikita po bilang ang ang lokal na pamahalaan po ay isang kinukonsidera bilang korporasyon. May mga sangay ito ng pamahalaan na kumikita, kinakailangan kumita para suportahan yung operasyon at mga programa ng lokal na pamahalaan. So yun yung mga local revenue natin. Pag pinagsama yung local revenue at yung pondo na galing po sa national government, yung atin pong, anong tawag ba dyan? Yung ating share mula doon sa pamahalaang national bilang isang first-class municipality, nasa around 380 million. So, pag pinagkumpara natin yung proposed budget ng mga tanggapan ng lokal na pamahalaan, kasama po dyan, mga kaibigan, yung pong proposed budget para po sa sektor ng agrikultura, pangisdaan, sektor ng paghahayupan, livelihood, sektor po ng sa education, yung support sa education sector, lalo na sa health, sa peace and order, at lahat po ng mga pinapatupad na programa. So sa madalit sabi, hindi ho basta lang iniisip ng lokal na pamahalaan yung mga proyekto basta-basta. Pinaghahandaan po siya. Kaya yun pong mga programa, siguro minsan mapapansin nyo, may mga gustong request sa atin pong lokal na pamahalaan, pero ang magiging tugon ay hahanapan ng pondo sapagkat maaaring yung request ng ibang mga sektor ay hindi po kabilang doon sa mga naunang ilatag o kaya ay ihain na pondo. Kasi kanya-kanyang sektor, kanya-kanyang paghahain po ng pondo at inaaprubahan, depende po doon sa availability ng pondo. For example, sa fiscal year 2024. Kaya sabi po ng ating kagalang-galang na punong bayan doon sa budget hearing, bagamat pinupuri at na-appreciate kung gaano kasigasig. Kasi makikita mo na dahil malaki yung proposed budget, ang daming gustong gawin ng ating mga ahensya para mapagserbisyuhan ang ating mga kababayan. Yun yung punot dulo, kung kaya malaki yung budget proposal. Kanya lang, sabi nga ng ating punong bayan, magsasagawa ulit ng panibagong prioritization. Kumbaga, isa sa prioridad, yun pong pinakamahalaga. At sabi nga po niya, hindi ibig sabihin na yung ibang mga iprinopose ay hindi mapupunduhan, ay hindi siya importante. Importante lahat, dahil hindi naman mapapalagay sa budget proposal kung hindi importante at hindi gustong gawin, kaya lang pipiliin yung mga kinakailangan at higit na nasa top of the priorities. So, pagtutugmain, kailangan kasing pagtugmain yung pong budget proposal at saka yung projected po na pondo ng atin pong lokal na pamahalaan. Sabi nga po ni Mayor, kung pwede lang na hindi na
magpa-prioritization at kaya ng pondo lahat, no? Yung mga proposed program. So sa madali sabi po, ang buong lokal na pamahalaan, no, kasama po ang Sangguniang Bayan na kalaunan ay siya pong mag-aaproban ng panukalang budget, ay talaga pong nagtatrabaho para mabigyan, no, ng maayos at sapat na serbisyo yung atin pong mga kababayan. So yan pong panukalang budget na nasa higit 500 ay isasakto po yan kalaunan doon sa projected na 380 million pesos. No? At sa mga darating pong buwan, pag naisapinal po ng executive branch, no, bahagi po na pinamumunuan ng ating pong alkalde, ay ihahain po ito, no, sa atin pong legislative branch naman sa Sangguniang Bayan para kanila naman pong suriin, pusisiin, maghain po ng mga amyenda kung may nais pong pa-amyenda doon sa mga proposed budget at kalaunan po ay maaprubahan at maipadala, no, sa Sangguniang Panlalawigan para po naman sa kaukulan pong pagpapatibay ng pondo. So again, no, ang atin pong pamahalang lokal ay patuloy nagtatrabaho. Yun pong budget hearing ay kaalinsabay din po dun sa isinagawang pagbisita at pagsasagawa po ng tinatawag na benchmarking, no, diyan po sa Coron, Palawan, sa bahagi naman po ng sektor ng turismo. Alam niyo po, napaka-importante nitong mga ganito pong benchmarking sapagkat nagkakaroon po ng first-hand at saka personal po na pag-experience at pagtingin sa mga best practices ang atin pong mga namiminuno, no, sa atin pong mga tanggapan. Naalala ko nga, kapag tayo po'y nasa high school o kaya nasa college po tayo, meron tayong mga tinatawag, no, na lakbay-aral. No? Bakit ba naglalakbay-aral? No? Yung mga mag-aaral. Yung mga lokal na pamahalaan, mga city government, yan din po sila, nagsasagawa din po sila ng pag-aaral sa ibang mga LGUs. No? Yun nga pong ating mga national government agencies, no? Ang kanila pong pag-aaral at paglalakbay-aral, no, ay ginagawa sa ibang mga bansa. Ang layunin po ng ganito pong mga paglalakbay-aral ay, yun nga po, makita po ng harapan, no, ng personal. For example po, yung best practices sa tourism. No? Dahil hindi sapat, no? Hindi sapat na nababasa lang natin kung ano itong implementasyon na to. Hindi sapat na napapanood lang natin yung implementasyon sa mga programa, halimbawa sa turismo, sa kalusugan, sa agrikultura, halimbawa. Napaka-importante nung nakikita siya ng personal. Para nang sa ganun, yun pong pag-uusap, pagtatanong, no, ay extensive. Ibig sabihin, malawakan, malaliman po, na hindi pwedeng gawin. Halimbawa sa tawag-tawag lang o kaya po sa pagbasa-basa lang ng mga impormasyon. No? Halimbawa po, doon sa pagpunta ng Coron, Palawan, ng atin pong mga namiminuno sa lokal na pamahalaan, maganda po yung mga nakitang best practices sa implementasyon ng tourism. Halimbawa, paano yung sistema sa pagdating po ng mga local international tourists. No? Bilang ang Palawan po ay isa sa mga prime tourist destinations ng ating bansa. Ano yung mga best practices nila sa pag-accommodate ng mga bisita? Paano yung koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at noong mga pribadong sektor? Halimbawa po yung mga resorts, mga accommodation establishments, yung sektor ng transportasyon, di ba? Yung implementasyon ng pangangalaga sa kapaligiran, no? Dahil alam naman natin na kapag may turismo, kailangan kaalinsabay na pinoprotektahan yan, yung atin pong kapaligiran. Dahil ang katumbas, siyempre na mga nagpupunta sa atin pong mga lugar ay nagge-generate ng basura. No? Paano yung implementation ng RA 9003, no? Sa kanilang mga lokalidad? Ano yung paano nila nilalagyan ng kwenta, halimbawa, yun pong environmental fee na babayadan ng mga pumupuntang turista. Dahil tayo bilang isang lokalidad, no, na nangangarap at nagtutuloy-tuloy sa pagkilos na maging isa sa mga
puntahan, no, ng mga turista sa lalawigan ng Quezon, mahalagang makita natin itong best practices na ito sa ibang mga lokalidad. Napansin nga, ang isa sa mga napansin po, halimbawa ni Mayor Carlo nung nagmamasid po, no, sa karagatan na sakop nung Coron, yung mga bangka na demotor ay iba yung tunog, no? Sabi ni Mayor, bakit parang iba yung tunog ng mga makina dito? Parang mas tahimik, no? So kaya nakipanayam, nakipagkwentuhan doon sa mga lokal na residente at nakakuha, no? Nakakuha, nag-share sila ng kanilang mga technique, no? Marahil para maging ganun. Sapagkat, siyempre po, kung ang isang, katulad nila na napaka-abala nung kanilang municipal waters, kung sabay-sabay nga namang umaandar yung mga makina ng bangka at ganun sila kaingay, magiging contributor naman ito doon sa noise pollution, no? Napakatahimik ng lugar, yung kanilang mga pasyalan ay napaka-pristine ng mga beaches nila, tapos maingay yung mga makina. So, kaya isa yun sa mga kaagad napansin ng ating punong bayan. And ilan lang po ito, no? Pati yung mga locals na mga tour guides, alam nila kung paano gumamit ng mga camera, paano yung pag-shoot ng photo sa ilalim ng tubig, no? At yung mga basura, pag alis ng mga bisita, dala din nila lahat, tapos saan dadalahin, no? May sistema po sila. So, yung pagkuha ng mga ganito pong impormasyon at mga karanasan ay napakahalaga para sa implementasyon natin ng mga programa sa atin din po namang lokalidad. So, isang magandang pagkakataon po, no, ang nagawa ng atin pong mga namiminuno sa lokal na pamahalaan sa 3 araw po, no, na biyahe na yon, at inaasahan natin na yun pong naging mga talakayan at naging karanasan ng lahat po ng dumalo ay magdudulot, no, at maisasalin sa mas magandang serbisyo para po naman sa ating mga kababayan dito po sa Tagkawayan, Quezon. Ang oras po natin, 9:41. Ito pa rin po ang BIO sa Teleradyo sa ating pagbabalik. Muli natin tutunghayan ng ilan pa sa pinakamalalaking headlines ngayon.
Mga kaibigan, tumpak na oras sa buong Pilipinas, 9:45 ng umaga. Ito pa rin po ang BIO sa Teleradyo. Naku, kahapon po, sunod-sunod na lindol po ang tumama dyan sa bahagi po ng Humalig, Quezon na naramdaman po maging dito po sa ating bayan at mga karatig po na probinsya. Yung una po ay nasa magnitude 5.6 na lindol. Tumama bandang alas 7:16 ng umaga at sinundan po yan ng mga aftershocks. Yung meron pang nasa 5.0 bandang alas 7:55 ng umaga. So paalala po ito palagi sa atin na maging alerto dahil nga minsan pinapaalala natin na nauunan pa natin na i-post yung lindol kaysa tayo mag-duck, cover and hold. Napakahalaga po nun dahil hindi katulad ng iba pong mga sakuna na kayang ma-predict. Halimbawa po yung bagyo, alam natin kung saan tatama, gaano kalakas, yung pong gantong lindol ay wala pong ganun pang kakayanan, ang atin pong mga teknolohiya para i-predict siya kung saan siya tatama eksakto at gaano kalakas. So, mahalagang maipaalala natin sa ating mga kababayan kung ano yung mga precautionary measures at mga dapat gawin kung may paggalaw po ng lupa, lalo na kung tayo ay nasa mga gusali. Mahalaga yung maging kalmado sa paglabas sa gusali kung naramdaman yung paggalaw ng lupa. Maganda naman po yung ating naging obserbasyon doon sa ilan pong mga paaralan, hindi lang po sa Quezon, kundi yung pong Camarines Norte at Camarines Sur na naabot din po nung pagyanig. At yung kasanayan ng mga estudyante sa pag-duck, cover and hold at paglabas po ng mga paaralan. Kaya napakahalaga po na tayo nagpa-participate, nakikibahagi doon sa mga isinasagawang earthquake drill ng atin pong mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices dahil ito ay nagbibigay sa atin ng kumbaga kasanayan kung ano yung dapat gawin kapag mayroon pong lindol, lalo na kapag may kalakasan katulad po nito. So kahapon, nabalitaan natin mula sa ating Governor Dr. Helen Tan na yun pong mga pasok sa eskwelahan at I think pati yung mga sa trabaho ay sinuspindi dyan po sa may bahagi po ng Humalig at para bigyan ng pagkakataon na makauwi sa kanilang mga tahanan yun pong mga estudyante. So again, bilang bahagi po ng atin pong pagpapaalala sa ating mga kabayan ay una, laging nating alamin yung mga safety precautionary measures sa atin pong mga bahay, sa mga paaralan, sa mga gusali na ating pinagtatrabuhan kapag ganito pong mayroong lindol. Dahil sabi nga ng ating mga kasama sa DRRM, ligtas po ang may alam. Ayan. Samantala, sa ilan pa po natin mga headlines ngayong umaga, ibinahagi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na bumubuo na ang Malacanang ng executive order na maglilinaw sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol po sa pagbabawal ng operasyon ng POGO sa Pilipinas. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Tenco na posible ngayong buwan ibaba ng Malacanang ang naturang kautusan na maglalaman ng guidelines sa pagpapatupad ng POGO ban. Ito aniya ang magtitiyak na magiging maayos at plantsado ang unti-unting pagpapatigil ng POGO operation sa bansa na tinaningan ng Pangulo hanggang katapusan ng taon o hanggang December 31 na lamang. Una na kasing pinuto ni Senador Sherwin Gatchalian na marami pang dapat tingnan ang pagpapasara o sa pagpapasara ng mga POGO gaya ng employment ng mga kababayan natin na nasa POGO industry, immigration issues ng mga dayuhang POGO workers, hanggang sa epekto sa real property prices kapag lumayas na ang mga POGO. Tiniyak naman ni Tenco na nagkaroon na ng pagpupulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tungkol sa utos na POGO ban ni Pangulong Marcos. Samantala, DOH maglalaan ng 150 million pesos na pondo
pantugon sa Mpox outbreak sa bansa. Nasa 150 million pesos nga po na pondo ang inihahanda ngayon ng Department of Health bilang pagtugon sa Mpox outbreak sa bansa na sasapat para sa 3 buwan. Ito ang sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa sa pagharap sa House Appropriations Committee na tumatalakay sa kanilang panukalang 304 billion 2025 budget. Bahagi naman ng paghahandaan nila ang pakikipagnegosasyon sa ASEAN countries para makakuha ng antiviral treatments at bakuna kontra Mpox. Nakikipag-ugnayan din anya sila sa World Health Organization para mapalakas ang testing capacity ng Pilipinas. Sa ngayon, ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang National Referral Laboratory para sa Mpox testing at genomic sequencing. Inaaral na rin anya ngayon ng Food and Drug Administration o FDA ang posibilidad ng paglalabas ng Compassionate Special Permit ng antivirals at Probationary Certificate of Product Registration at Monitored Release sa mga bakuna. Sabi pa ng kalihim, maglulunsad sila ng community dialogues upang ipabatid sa publiko ang mga impormasyon hinggil sa Mpox. Yan po ang ating mga headlines ngayon pong umaga. Uy, binabati pala muna natin. Parang ang atin pong Sangguniang Bayan ay dumadalo sa PCL I think Regional Convention, no? Sa pangunguna po ni Vice Mayor Danny. Diyan po sa, I think nasa lalawigan sila ng Albay, no? Para sa national, sa PCL convention. Yan. So, good morning sa atin pong mga miyembro po ng Sangguniang Bayan. So ayun, Local Legislative Awards and PCL Week Celebration. Yan. Ng Quezon Federation ng Philippine Councilors League. Yan. So good morning po sa ating mga magigiting na miyembro ng Sangguniang Bayan. Yan po ang kabuuan ng ating pong programa ngayon pong umaga. Tayo po ay magkakarinigan dito po sa Tagkawayan Teleradyo sa tuwing araw ng Martes at Huwebes, ganap pong alas 9 ng umaga. Pinagkakaloob po ng tanggapan ng Punong Bayan, kagalang-galang Mayor Carlo Eliazar. Ito po ang inyong Information Officer Reden Divino. Next week ulit, dito lang po sa PIO sa Teleradyo.